So, dito muna tayo sa ating review. So, sino bang nakakalala ng definition ng cognitive dissonance? Sino po bang nakakalala? Exempted si Akbimbo dahil wala no? Sino bang nakalala nung definition ng ibig sabihin ng cognitive dissonance? Walang nakalala no po. Kaya dapat talagang reviewin natin. No? Ang ibig sabihin ng cognitive dissonance ay yung self-contradiction. Yan ang ibig sabihin ng cognitive dissonance. At pag ay nagbabasa ng New Testament, ay ang dami po nating makikita dyan na cognitive dissonance or self-contradiction. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ang isang example ay yung sinasabi ni Jesus doon sa si John the Baptist daw ay siya yung propeta na inaantay at siya ay si Elijah. Yan ang nakalagay doon. Kaya Matthew chapter 11, no? Verse 7 to 14. At sabi niya ay si John the Baptizer ay siya daw ang si Elijah. Siya din yung propeta. Okay. At ngayon, ang mga Pharisees, Levites, and priests ay nagpadala ng inquisitor, no? Nag-inquire kay John the Baptizer doon sa John chapter 1 verse 19 hanggang ilang verses pababa. At tinanong si John the Baptizer, okay, ikaw ba ang propeta? Okay. Anong sagot ni John the Baptizer? Hindi ako. I'm not. No, I'm not. Are you Elijah? No. I'm not. So, dyan sa dalawang tala na yan ng New Testament, sa Book of Matthew at sa Book of John, ay makikita natin na mayroon ng self-contradiction or cognitive dissonance. Hindi nagtutugma. So kung ang isang tao ay critical reader, sino paniniwalaan sa kanilang dalawa? Diba? Sino paniniwalaan sa kanilang dalawa? Si John the Baptizer ba? Or si Jesus? So ang mga Kristyano, kanino kayo maniniwala? Sabi ni Jesus, siya si John the Baptizer. Sabi ni John the Baptizer, hindi ako. Okay. Siya yung propeta, sabi ni John the Baptizer, hindi ako. Siya si Elijah, sabi ni John the Baptizer, hindi ako. So, sino paniniwalaan? Okay? Nahihirapang magdesisyon ang mga walang alam sa Torah. At hinahayaan na lang nila yung ganyang self-contradiction sa kanilang buhay. Okay? Ano pa ang mga self-contradiction dyan? Cognitive dissonance. Sabi ni Jesus, okay. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 16, verse 28, mayroong ilan sa inyo na nakatayo dito sa harapan ko na hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng anak ng tao. Ganon din yan, ang sinasabi niya doon sa Matthew chapter 24 verse 34. Ganyan din yung sinasabi niya sa 7 churches sa Asia Minor doon sa Revelation chapter 2 at Revelation chapter 3 verse 10 to 11 ng chapter 3. Ang sinasabi niya na I come quickly, ako'y darating kaagad. At hindi kayo makakaranas ng kagipitan, hindi kayo makakaranas ng paghihirap dahil ako'y darating kaagad. Gaano ba katagal yung kaagad? Or gaano kaagad yung agad? Makita natin 2,000 taon na nakalipas. Weekly. Yung Asia Minor, yung 7 churches sa Asia Minor, 14th century
CE, in the Common Era, lahat yun wala na. Totally occupied na ng mga Muslim. Yan yung present Turkey sa ngayon. Yung 7 churches, walang natira lahat yon. Ngayon sasabihin ni Jesus na pinangako niya na hindi makakarana sila ng kagipitan, persecution at ano pa man dahil siya ay babalik agad. So self-contradiction. Ang kasaysayan ay magpapatunay na walang katotohanan yung kanyang sinabi. Ganon din doon sa Matthew chapter 16 verse 28 na yung mga nakikinig sa kanya, sabi niya, mayroon ditong hindi mamamatay sa inyo hanggat hindi nyo nakikita ang paghahari ng anak ng tao, ang kanyang pagbabalik. Ang tanong ay, 2,000 taon na ang nakalilipas, asan na yung mga pinagsabihan niya na hindi mamatay hanggat hindi nakikita yung kanyang paghahari? Asan ang kanyang kaharian sa nakalipas na 2,000 taon? Asan yung sinasabi na makikita siya sa alapaap, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang pagbabalik, sa nakalipas na 2 taon? Self-contradiction, o kung kumbagay, self-inflicting wound. Parang sinugatan mo yung sarili mo. Okay. So, ganyan ang nangyari sa ibang tala niya. Bigyan natin ng example si Paul at si Jesus naman. Anong sabi ni Paul? Sa Galatians chapter 3, verse 13. Ang sabi ni Paul ay, ang kautusan daw ay sumpa. Sabi ni Paul, ni Pablo, ang kautusan ng Diyos ay sumpa. Isang sumpa. A curse. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Sa Ebanghelyo na sinulat ni Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Anong sabi niya? I did not come to destroy the law but to fulfill. And those who teach not to obey the law, I am rephrasing, then he will be called the least in the kingdom. Anyone who will take out a little jot in the law shall be called the least in the kingdom of God, or in the kingdom of heaven. Ano pa sabi niya patungkol sa batas? Sabi niya doon sa Matthew chapter 19 verse 17. If you want to have eternal life, then you have to obey the commandments. Nagkakatugma ba si Jesus sa kanyang pronouncement doon sa Matthew chapter 5 at Matthew chapter 19 patungkol dito sa sinasabi ni Paul dito sa Galatians chapter 3? Paano natin may resolve yan? Paano ma-resolve yan ng mga nagtuturo sa Christianity? Yan ay isang napakalaking contradiction, self-contradiction mismo sa kanilang Bible. Dahil hindi naman natin Bible yan, no? Bible ng mga Kristiyano yan, New Testament. Eh bakit na dyan sa Old Testament? Sino naglagay dyan? Mga Kristiyano. Ang Old Testament, Tanakh, yan yung Bible ng mga Hudyo, mga Israelita. Ang ginawa ng Roman Empire, ng Vatican, gumawa sila ng New Testament at inattach dyan, yan na yung Bible. Okay. So yan yung tinatawag na cognitive dissonance na nandidiyan mismo sa loob ng mga passages sa New Testament. Pero ang daming nadadaya, no? Ang daming mga grammarian, ang daming mga lawyers, mga professionals ang hindi yan makita. Bakit hindi makita?
Nag-aantay sila na turuan? Hindi pa sila nagsasaliksik ng pusa nila? Kaya yun ang gusto nating i-implant sa mga tao. Dahil mayroon lamang dalawang sistema ang binigay ng Diyos. Ang sistema, religious system, na para sa mga Israelita at para sa mga anak na iba ni Noe. Yun lang yung sistema. Ang Christianity hindi sistema na ibinigay ng Diyos. Hindi yan ang sistema ang binigay ng Diyos. So, yun po yung tinatawag na cognitive dissonance or self-contradiction na nandiyan mo sa passages ng New Testament sa Christian Bible.